Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng may anak ay nagiging mabuting magulang. Yung iba sa kanila ay nagdala lang ng bata sa mundo pero hindi alam kung paano magpapakatatay o magpapakananay dito. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang itakwil ang taong nagdala sa iyo sa mundong ito? Minsan ang hiniling ni Georgie na sana sa ibang pamilya na lamang siyang isinilang. Yun ay matapos nilang kamulatan ng Kuya Normel. At atisay na niya ang mapang-abuso at mabigat na kamay ng kanilang tatay Romeo. Pero sa kabila ng lahat, nananatiling malakas ang pananalig ni Georgie na mag-iba ang ihip ng hangin. At tutuparin ng Diyos ang kanyang panalangin na magkaroon ng buo at maayos na pamilya. Gusto mo na bang makarelate sa storya niya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Georgie, 34 years old at taga Pateros. Sa kasalukuyan, isa po akong admin assistant sa private company na nasa lugar namin. Wala pa po akong sariling pamilya, Papa Dudut. Pero may girlfriend po ako. Last year ay nag-propose po ako sa kanya. At next year ay plano na naming magpakasal. Sumulat po ako sa programa ninyo para i-share ang kwento hindi ng buhay pag-ibig ko, kundi ng pamilya naming masasabi kong hindi ganon kaperpekto ngunit pilit na nagbabago. Papadudot bunso po ako sa 3 magkakapatid. Meron po akong isang kuya, si Kuya Normel, na noong mga panahon na yon ay nasa edad 21 at si Ate Saida ay 20. 10 taong gulang pa lamang po ako noon at dahil malaki ang pagitan namin ng ate ko, kasama po namin ang tatay Romeo namin na masasabi kong istrikto at mahigpit. Wala na po kaming nanay dahil namatay po siya sa panganganak sa akin. Kaya ang tatay po ang bumuhay at nagpaaral sa aming 3. Sa kabila ng lahat ay may tampo po kami sa kanya dahil sa pagiging mabigat ng kamay niya sa amin at masasakit na salita na lagi niyang sinasabi kapag mainit ang ulo niya. Lumaki po kami na kahit may tatay sa pamamahay namin ay parang ulilang lubos naman po kami, Papa Dudut. Noong bata ako ay lagi kong iniisip kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng mabait na tatay tulad ng mga kalaro at kaklase ko. Hindi po kasi ako makarelate sa kanila lalo na pag nagse-celebrate sila ng Father's Day. Pero ayoko naman pong magtanim ng galit sa taong nagpalaki sa amin dahil si tatay na lang ang kaisa-isa naming magulang. Pero minsan ay hindi po talaga namin siya maintindihan. Napakaiksi ng pasensya niya sa aming magkakapatid at madalas silang magpang-abot ni Kuya Normel. Yung mga palakol mong grado, yan ba'y pinagmamalaki mo sa akin, Normel? Tingnan mo, hoy! Huwag kang tumingin sa sahig! Nakita ko na po yan. O tapos, natuwa ka ba? Ay, tay naman eh. Sinong matutuwa sa mga yan? Aray ko naman, tay! Ba't niyo ba ako binatukan? Anong gusto mo? Yakapin kita. Ipagmalaki kita. Kulang pa yung batok na yun kasi dapat sa'yo binubugbog. Halika rito.
papatikimin kita ng suntok na hindi mo makakalimutan. Halika, halika! Halika! Tay, wag po! Anong wag po? Sana naisip mo yan bago mo binagsakan lahat ng subject mo. Lintik ka. Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon para magtanda kang damo ka. Tama na po, Tay. Ano nangyayari? Tay, ano pong ginawa niyo kay Kuya Normel? Kuya, ayos ka lang ba? Bitiwan mo nga ako. Kaya ko sarili ko. Bakit niyo po sinuntok si Kuya? Tingnan niyo, nagdudugo ang labi niya. Parang hindi ko siya susuntukin. Kulang pa nga yan dahil sa ginawa niya. Nakita niyo ba mga grado niya? Puro bagsak. Sayang lang pagpaparal ko sa'yo, Normel. Anong magagawa ko? Magicin ko yung mga grades ko para tumaas? Tignan mo tong siraulong to. Kuya, wag ka na kasing sumagot pa. Nakakainis na kasi si tatay. Hindi niya maintindihan na mahirap mag-aral. Tapos hindi pa ako matalino. Ano aasahan niya sa akin? Aba, buti alam mo hindi ka na nga matalino. Tapos bulakbol ka pa. Sayang lang ang perang ginagastos ko sa'yo. Lakas mo pa naman manghingi ng baon. Tapos kung saan mo lang ginagastang linti ka. Aray! Sumusobra na po kayo, ha? Kuya, wag mong patulan si tatay. Paano hindi ko papatulan yung matandang yan? Sumusobra na siya. Kanina pa niya ako binabatukan. Kulang na lang maalog utak ko. Paano may maaalog wala nga laman niyang ulo mo? Kung makapagsalita kayo, kala niyo perpekto kayo, ah. Ikaw pa talaga tong may kapal ng mukha na magmalaki sa akin. Tatay mo pa rin ako, baka nakakalimutan mo. Tatay nga po namin kayo. Pero nagpapakatatay ba kayo? Kuya, tama na. Ginagalit mo lang si tatay eh. Tay, please. Nakakaya sa mga kapitbahay. Wala akong panahon para isipin na ibang tao, Saida. Saka huwag mo nga akong pangaralan. Dapat siyang kuya mo pinagsasabihan mo. Kasi sa aming dalawa, siya tong pulpul. Ah, pulpul pala, ah. Halika nga rito! Kuya! Buisit ka! Ang yabang mo! Hoy, Georgie! Tumahan ka nga, linti ka! Huwag na po kasi mag-away-away, tatay! Huwag mo akong mautos-utusan, ha? Ako pa rin ang tatay dito! Tay, please! Pati pa naman si Georgie, pinapatulan niyo? Tama na! Patahanin mo yung kapatid mo, Saida! Bago yan tama sa akin! Diyan ka naman magaling sa pananakit sa amin. Simula nang mawala si nanay, sa amin mo na binunto ng galit mo na para bang kasalanan namin kung bakit siya maagang kinuha sa atin. Tumahimik ka na kundi paduduguin ko palalo yung bibig mo! Eh di paduguin mo? Sige, gawin mo! Ayan o, suntukin mo na ako! Sinabing tama na! Lagi pong sinasabi sa amin ni tatay na posibleng mapariwara kami kung sakaling mawala na siya sa mundo. Kaya naman utang na loob daw po namin sa kanya ang lahat. Sa kabila nito ay sakit sa ulo pa rin ang turing niya sa aming magkakapatid. Lalo na kay Kuya Normel na ng panahon na yon ay walang pagpupursige sa pag-aaral. Yun po ang madalas nilang pagtalunan ni tatay dahil bulakbol po ang kuya ko. Puro palakol po ang mga grado niya kaya inis na inis sa kanya ang tatay namin. Pero ang lalong kinakainit ng dugo ni Tatay Romeo ay ang pagsagot at paglaban sa kanya ni Kuya. Kumbaga ayaw din pong magpatalo ni Kuya Normel na para bang hindi namin magulang ang kausap niya. Ultimo kami ni Ate Saida ay hindi rin po nakakaligtas sa inis ng tatay namin lalo na pag nagpapang-abot sila ni Kuya. Kung ano-ano po ang masasakit na salita at hindi magagandang bagay ang lumalabas sa bibig niya na para bang hindi niya kami anak kung ituring. Naiiyak na lamang po ako, Papa Dudut, kapag sinisisi ako ni tatay dahil sa pagkamatay ng nanay namin. At mas napipikon siya sa akin kasi para raw akong hindi lalaki. Dahil sa ugaling yon ng tatay ay naging malayo po ang loob namin sa kanya ng ate at kuya ko. May mga panahon na ayaw ko nang umuwi sa bahay namin at mas gusto ko na lamang manatili sa school para lamang hindi ko makita si tatay. O di kaya ay marinig ang ingay nila ng pagtatalo ni Kuya. Papa Dudut, hindi ko po masisisi ang mga nakakatanda kong kapatid kung magrebelde sila. Lalo na si Ate Saida na isang araw ay may binalita sa amin na labis na ikinangit-ngit ng galit ni tatay. Ate, sigurado ka bang sasabihin mo yan kay tatay? Magagalit yun.
Hindi ko naman matatago sa kanya habang buhay tong bata sa tiyan ko. Naku, Saida. Siguradong mabebembangan ka nun. Tingin pa naman niya sa'yo ikaw lang makakagraduate sa atin. Tapos nagpabuntis ka pa. Pwede ba kuya? Mag-aaral pa rin naman ako kahit buntis ako. Hindi naman ako katulad mong bulakbol. Sumusobra ka na ha? Totoo naman kasi yung sinasabi ni tatay sa'yo. Kaya wag ka na magalit. Ate, natatakot ako kay tatay. Ay nako. Para kang di lalaki, Joji. Bakla ka ba? Bakla ka eh. Aminin mo na. Ate Saida, si kuya oh! Tumahimik na nga kayo. Ay, Ayun na nakauwi si rin. tatay! Bachi muna ako. Baka ako na naman pag-initan yan. Oh, saan pupunta yung damuhong yun? Nakita lang ako, biglang umalis. Georgie, liga nga. Kunin mo tong bag ko tapos kuha mo ako ng tubig doon. Uhaw na uhaw ako. Opo, tay. Nakaupo nga muna. Sakit ng balakang ko. Grabe, sarap sa pakiramdam. Oh, Saida, ano tinitingin-tingin mo dyan? Nakapagsaing ka na ba? Opo tay, may ulam na rin po doon. Yan talaga ang gusto ko sa'yo, nak. Maaasahan ka. Hindi ka tulad ng kuya mong pulpol. Ito na po tubig niyo, tay. Akin na. Ayos na sana kaso hindi malamig. Nakakasuka tuloy. Ano pa tinatanga-tanga mo dyan, nak? Parang may gusto kong sabihin na hindi mo masabi. Meron nga po tay. Pero wag po kayong magagalit. Depende. Pero ano ba yon? Sabihin mo na kasi. Ayoko nang pinaghihintay ako. Buntis po ako. Ha? Buntis ka? Opo. Nabuntis po ako ng boyfriend ko. Hayop ka, Saida! Tay, wag naman po kayong magalit. Parang hindi ako magagalit. Kagagaling ko lang sa trabaho. Pagod ako tapos yan ay bubungad mo sa akin. Paano na pag-aaral mo lintik ka kung magkakaanak ka na? Mag-aaral pa naman po ako kahit magkaka-baby na kami. Wag po kayong mag-alala doon. Mahihirapan ka pa rin. Hihinto ko pa rin. At mas pipiliin mo na lang na alagaan ang anak mo. Alam mo, wala ka rin pinagkaiba sa kuya mo. Pareho kayo sakit sa ulo. Hindi naman po ako ganun. Nagkataon lang po na… Ano? Nainuna mo landi mo kaysa makapagtapos? Ay nako, mababaliw ako sa inyo. Anong klaseng mga anak kayo? Mabuti pa lumayas ka na sa bahay ko. Hindi ko kailangan ng anak na walang kwenta. Sayang lang pagpapaaral ko sa'yo. Kung mag-aasawa ka lang din pala ng maaga. Tay, huwag niyo naman po akong paalisin. Simula ngayon, hindi na kita anak. Pinili mo yung landas na yan. Pwes, pangatawanan mo. Bahala ka na sa buhay mo kung saan ka man pulutin. Huwag niyo po paalisin si ate! Ano gusto mo? Ikaw palayasin ko. Huwag niyo na nga pong idamay si Joji. Pati bata pinapatulan niyo. Pare-pareho kayong salot sa buhay ko. Ikaw, ang laki ng tiwala ko sa'yo pero binigo mo lang ako. Kaya lumayas ka. Hindi ko kailangan ng anak na suwail at matigas ang ulo. Kung yan ang gusto niyo, sige. Lalayas talaga ako sa bahay na to. Ate, huwag kang umalis! Pinapalayas na nga ako ni tatay, di ba? Ayoko na rin naman sa pamamahay na to. Kung magkakaanak lang din ako, mas gugustuhin ko nang ilayo sa magulong pamilyang to. Dami mo pa sinasabi. Umalis ka na lang, hayop ka. Naku, pag luminya dyan. Wala ka sa teleserye, tanga. Hoy, Joji, itiwan mo nga yung ate mo. O baka naman gusto mo sumama sa kanya. Tatay ba talaga namin kayo? Kasi kung oo, ang sama-sama nyo. Galit ako sa inyo. Aalis na ako sa bahay na to. Ate Saida! Joji, tumahan ka dyan kung hindi babambuhin kita. Pabayaan mo nang umalis ang dapat umalis. Hindi ko kailangan ng paladesisyong anak. Simula ngayon, wala na akong anak na babae. Takot na takot po ako ng panahon na yon dahil parang halimaw na nagwala si Tatay Papa Dudut. Matapos marinig ang ibinalita ni Ate Saida tungkol sa pagbubuntis niya. Gustuhin ko man pong magtago sa sulok ng bahay namin pero para naman akong natuod sa kinakatayuan ko. Nanginig po ang katawan ko habang iniinsulto niya si ate. Malaki po kasi ang expectation sa kanya ni tatay at ang buong akala niya ay hindi katulad ni Kuya Normel si Ate Saida na bulakbol sa klase at walang direksyon ang buhay. Pero nang dahil sa biglang pagbubuntis ni Ate Saida
ay parang gumuho po ang mundo ng tatay namin. Pinakamasakit kong narinig sa kanya yung sinabi niyang nagpapakahirap lamang siya sa wala dahil lahat kami pasaway at patapo ng buhay. Papadudot dahil sa nangyari umalis po sa bahay namin si Ate Saida. Natatandaan ko pa na pinipigilan ko siya at nakiusap na huwag kaming iwanan pero buo na po ang loob niya. Sinabi niya sa akin na ayaw na niyang pakisamahan ng tatay namin na hindi naman nagpapakatatay sa amin. Nang mga panahon na yon ay gusto ko pong sumama sa ate ko pero hindi pwede kaya naiwan kami ni Kuya Normel sa poder ni tatay. Mabilis po na lumipas ang mahabang panahon. Hindi na nakatapos ng pag-aaral si Kuya Normel. Nagtrabaho na lamang po siya pero pa-extra-extra lang dahil walang tiyaga ang kapatid kong yon. Yun din po ang dahilan kung bakit nag-aaway sila ni tatay dahil walang naitutulong si kuya sa bahay namin at kargo pa rin po ni tatay. Habang tumatagal, lalong nagkakalamat ang samahan ng aming pamilya at naapektuhan na po ako ng husto. Papadudot mabilis na dumaan ng 13 taon. Nang makagraduate po ako sa college, agad po akong naghanap ng trabaho para makatulong sa bahay namin. Nagtatrabaho pa rin po noon si tatay sa kumpanya na matagal na niyang pinapasukan bilang truck driver. Samantalang si Kuya Normel ay walang permanenteng hanap buhay. Mabuti na lang dahil hindi pa siya nag-aasawa kasi mas lalo siyang mahihirapan. Tapos meron pa pong bisyo ang kapatid ko. Mahilig siyang uminom ng alak at maglasing pag sumisweldo kaya nauubusan siya ng pera. Minsan sa akin siya nanghihingi o nangungutang pag kailangan niya kaya naiinis din po ako sa kanya. Hindi po ako madamot, papadudot pero sumusobra na rin ang kuya ko. Kaya nga naiintindihan ko si tatay pag sinasabi niya kay kuya na hindi pinupulot ang pera. Papadudot sinubukan ko pong kausapin si Kuya Normel. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Minsan niya po akong ininsulto na siya ang kuya sa aming dalawa kaya alam niya ang ginagawa niya. Sinabi rin niya sa akin na wala siyang pakialam sa tatay namin kung magalit man ito sa mga pinaggagawa niya dahil malaki na siya. Hindi lang po talaga naglalakas loob na umalis sa bahay namin at poder ni tatay ang kuya ko dahil siguro'y natatakot pa rin siya na walang mapuntahan. Sa kabila ng lahat ay suntok sa buwan na magkasundo pa rin sila at maayos ang relasyon nila. Higit kanino man, ako po ang naiipit pag nagbabangayan sila. Katulad na lamang nung isang beses na umuwing lasing si Kuya Normel at nagpang-abot sila ng tatay namin. Joji! Joji! Buksan mo tong pinto, ano ba? Joji! Oh, Kuya Normel. Bakit naman ang tagal mo buksan tong pinto? Nilamok na ako rito. Puisit ka naman eh. Tabi nga. Aray. Oh, Kuya, dahan-dahan lang. Pesting sahig naman to. Tulungan mo nga ako, Joji. Magigising si tatay sa ingay mo eh. Ano naman kung magising siya? Gusto mo tawagin ko pa siya eh. Tay! Nandito na paborito niyong anak! Kuya, huwag mo nang tawagin si tatay. Huwag ka na maingay. Mga wala talaga kayong kwenta. Tuloy. Alam niyo natutulog na ako eh. Bakit ang iingay niyo? Sensya na tay ah. Nagising po kita. Lasing ka na naman bugo ka? Ano naman sa'yo ngayon? May batas ba na bawal uminom? Sige, pakita mo. Huwag mo nang galitin si tatay, kuya. Ano ka ba? Tay, ako na pong bahala kay kuya. Matulog na po uli kayo. Paano pa ako makakatulog ay dumating yung siraulong yan? Tapos ang ingay-ingay. Hoy, Normel! Sana doon ka na lang sa kalsada natulog. Grabe naman. Kung makapagsalita kayo parang di nyo ako anak ah. Si Joji na lang ba anak nyo? Sabihin nyo! Oo, kasi wala akong anak na sakit sa ulo. Hindi ka ba nahihiya, Normel? Ang tanda-tanda mo na. Pero kung umasta ka para ka pa rin bata. Hindi ka na talaga nagbago. Napakalaki mong kahihiyan sa pamilyang ito. Kailan nyo ba ako pinagmalaki? Wala! Naku pa talaga itanong yan. Simula nung nag-aaral ka pa lang, wala ka nang ginawa kundi bigyan ako ng kahihiyan. Kailan ka ba magbabago? Gusto mo pa yatang iumpog ko yung ulo mo sa simento eh. O sige!
Iumbog nyo, total dyan naman kayo magaling. Ayan, yan na ulo ko. Gawin nyo na kasi, di ba? Lagi nyo naman kaming sinasaktan kahit nung maliit pa kami. Dami ko ngang peklat sa balat galing sa latin ng sinturon pag pinapalo nyo kami. Kuya, tama na. Magpahinga ka na dun sa higaan mo. Kanina ka pa ah. Yung totoo, tatakot ka ba sa tatay natin? Ha? Lasing ka kuya, tsaka ayoko lang na mag-away kayo ni tatay. Hindi ako lasing. Nakainom lang. Tingnan mo. Lalakad ako. Oh, kuya! Aray! Tignan mo yung kayabangan mong bobo ka. Dapat talaga sa'yo sinisipa eh. Gusto mo talaga sinasaktan ka. Ayan ang dapat sa'yo. Tay, tama na po. Teka lang, tama na. Nasasaktan na po si kuya eh. Huwag kang makialam dito, Joji. O baka naman gusto mong ikaw sipahin ko. Hoy! Idadamay mo na naman kapatid ko ah! Aba nakakatayo ka pang bugo ka ha? Sarap mong suntukin para may masmasang ka. Tay, kuya, tumigil na kayo. Kuya, tama na. Huwag mo nang patulan si tatay. Kala mo sigurong matanda ka, di ako gagante. Tay! Eh di naranasan mo rin masuntok. Kala mo di masakit? Ba't mo ginawa yun? Kuya, ba't mo naman sinikmurahan si tatay? Tay, ayos lang po ba kayo? Bitiwan mo nga ako. Palagay mo sa akin lang pa. Oh, bitawan mo raw siya. Hindi ka lang bastos. Wala ka pang modo. Baka nakakalimutan mo. Tatay mo ako, Normel. Ako pa talaga ngayon walang modo ah. Paano ka naman? Kung palagay mo nakalimutan kong tatay kita, ikaw ba? Alam mong anak mo kami? Kasi kung turing mo kami parang punching bag mo eh. Tapos nang ikaw naman makatikim, kala mo kung sino kang malinis. Halika! Dagdagan ko pa yung suntok ko! Tignan natin kung hanggang saan yung tapang mo. Kala mo atrasan kita? Ano ba? Tumigil na nga kayong dalawa! Yang matandang yan ang pagsabihan mo. Ikaw itong nagsimula ng gulo. Kung hindi ka na lang sana umuwi rito, tahimik ang bahay na to. Tay, pwede ba? Huwag niyo nang patulan si kuya. Kita niyo naman lasing oh. Ikaw naman kuya, iinom-inom ka tapos di mo kayang kontrolin yung sarili mo. Tatay pa rin natin yan, di mo na nirespeto. Kung gusto niyo yung dalawa na magrambulan, bahala kayo. Sige, magbasagang kayo ng muka. Walang pipigil sa inyo. Sawang-sawa na akong awating kayong dalawa. Ang tandaan nyo na pareho rin kayong pasaway. Bahala na nga kayo. Hoy Joji, saan ka pupunta? Matutulog na ho ako. Doon kayo sa labas magsuntukan ni kuya para wala kayo masirang gamit dito sa loob ng bahay. Sira ulong bata to ha. Masira ulo kayo, tay. Walang hiya ka talagang hayop ka. Gusto ko pong magtampo sa Diyos. Kasi sa dinami-dami ng pamilyang pwede kong kamulatan noong bata pa ako ay bakit si Tatay Romeo ang naging tatay ko at si Kuya Normel ang naging kapatid ko. Marami po akong inggit sa mga kaibigan ko na lumaki sa isang maayos na pamilya. Yun bang walang sigawan at pinag-uusapan ng problema. Kung tatanungin niyo ako kung bakit hindi na lamang ako umalis sa amin ay maraming beses ko na pong plinano na lumabas pero hindi po natutuloy kasi may nangyayari. Lalo na kay tatay. At yun po ang pagkakasakit niya ng madalas dahil sa katandaan. Papadudot 3 na lamang po kami sa bahay namin matapos umalis ni Ate Saida noong araw na aminin niya kay tatay na buntis siya. Noong makagraduate ako ng college at nagtatrabaho na ay meron na siyang sariling pamilya at 2 anak ng mga panahon na yon. Paminsan-minsan ay pumupunta po ako sa bahay nila para makita ang mga pamangkin ko at makapagkwentuhan sa ate ko. Yun na lang po kasi ang nagiging hingahan ko pag ayoko munang umuwi sa amin kasi makikita ko na naman sina tatay at Kuya Normel. May punto na mabigat sa dibdib pag umaalis na ako kina Ate Saida. Pero alam ko namang hindi ako pwede magstay doon ng matagal lalo na't maliit lang ang inuupahan nilang studio type na kwarto. Pero welcome naman daw po ako doon, sabi ni ate, bagay na ikinatuwa ko ng husto. Lagi po ako naglalabas ng hinaing sa kanya para gumaan naman ang nararamdaman ko, Papa Dudut. Balita ko, nagpang-apat daw sina tatay at Kuya Normel ah. Ha? Sino nagkwento sa'yo? Si Kuya. Parang ang baliw. Binida pa nga na sinikmuraan niya si tatay. Ay, oo totoo yun. Sakit nga nila sa ulo eh. Ayaw magpaawat. Habang tumatagal parang
Palala ng palala ang sitwasyon niyo sa bahay. Buti na lang lumayo na ako. Kaya nga naiinggit ako sa'yo ate. Akala ko kasi magbabago si tatay pagdating ng panahon pero ganun pa rin siya. Bayolente pa rin, tsaka masakit magsalita. Lahat na lang nang di niya magustuhan sa bahay, sinisita niya ng pagalit. Si Kuya Normel naman, palala na ng palala. Tapos yun nga, nagpang-abot na sila nung nakaraan. Di ko akalaing papatulan ni Kuya si tatay. Naawa nga ako kay tatay nung sinikmuraan siya ni Kuya eh. Baka naman kailangan makatikim ni tatay ng ganun para malaman niyang masakit yung palo at salita niya sa atin noon. Ate naman, siya pa rin ang tatay natin. Nandun na tayo. Pero ewan ko, Joji. Ayoko namang magbulag-bulaga na kahit kailan, hindi naman siya naging mabuting ama sa atin. Kung turing niya tayo parang salot sa buhay niya. Kulang na nga lang, hilingin niyang sana hindi na lang tayo pinanganak noon. Lalo pa nang mawala si nanay. Kaya nga laking pasalamat ko na pinalayas niya ako noon. Tahimik buhay ko ngayon, kasama asawa at mga anak ko. Ay, minsan talaga hindi ko mapigilang mainggit sa'yo ate. Ba't kasi hindi ko nalang bumukod? Kaya mo naman eh, may trabaho ka. Eh pag umalis ako, paano na lang sina tatay at kuya? Baka lalo sila magkasakitan. Kilala ko yun si kuya, walang sinasanto pag napapasukan ng alak ang sistema. Imbis na sa tiyan, sa ulo kasi niya napupunta. Pero parang pagod ka na. Tignan mo nga yung itsura mo. Nakakatulog ka pa ba ng maayos, Joji? Sa totoo lang, hindi masyado ate. Stress na ako sa trabaho tapos pagdating ko sa bahay may stress pa ako. Lalo na kay kuya. Kasi laging humihingi ng pera. Tanda-tanda na ni kuya palaasa pa rin sa atin. Maanong humanap na matinong trabaho ng may kitain? Nakakahanap naman siya ng trabaho pero di siya nagtatagal. Dami niya kasing reklamo. Pag sumusweldo naman, panay ang inom. Bisyo na niya talaga yan no. Buti mister ko hindi lasinggero. Ang swerte mo talaga ate kasi araw-araw mababanas ka pag nagkataon. Subukan lang niya, sisipain ko siya. Nakakakonsumi na nga mga anak niya, dagdag pa siya. Naku! O maiba tayo. Kailan mo pala plano magpamilya? Parang ni girlfriend wala ka pang pinapakilala. Nasa tamang edad ka na naman, Joji. Di ko pa naiisip yan ate. Marami pa akong pangarap tsaka hindi ko pa kaya magkaroon ng sariling pamilya ngayon. Ang akin lang naman, pwede mong gawing excuse para makaalis ka sa bahay natin. Para wala ring dahilan si tatay na konsensyahin ka pag iniwan mo na siya. Parang di ko naman kayang magawa yun lalo na walang pwedeng mag-alaga kay tatay pagtanda niya. Ikaw may sarili ka ng pamilya. Si Kuya Normel walang direksyon ng buhay nun. Paano na lang pag may nangyari kay tatay, sinong tutulong sa kanya? Bilib din ako sa'yo, no? Handa kang alagaan si tatay kahit ang sama ng ugali niya. Ate, alam mo, minsan naman mabait si tatay. Pagpagod lang naman siya nagagalit, lalo na pag sinasabayan pa siya ni kuya. Aba, kailan yung minsan na yon? Kasi hindi ko naman naranasan yun. Kahit nung nandun pa ako sa atin, mas gugustuhin ko na lang na magstay sa school o bahay ng boyfriend at classmate ko kaysa umuwi sa atin. Kaya pala palagi kang wala sa bahay o kaya ang tagal mong umuwi. Oo. Sorry ha. Kasi iniwan kita nung araw. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Tsaka mas concern ako sa baby na nasa tiyan ko. Ayos lang yun ate. Naiintindihan ko naman. Tsaka pinatawad na kita. Di naman kita kayang tiisin lalo na yung mga cute kong pamangkin. Kung si Kuya Normel nga napagpapasensyahan ko ikaw pa kaya? Tignan mo to ng bola pa. Pero salamat pa rin. Basta tandaan mo ha, na welcome ka rito sa bahay. Punta ka lang anytime, lalo pag hindi mo na kaya sa bahay natin. Alam mo na, pag nag-aaway na naman sina tatay at kuya. Tatandaan ko yan ate, pero sana hindi na maulit yung nangyari nung nakaraan. Kasi yung susunod baka lalo sila magkasakitan Sana lang talaga magbago na rin si kuya. Hindi na siya bumabata. Buti wala pa siya nabubuntis. Kasi pag nagkataon, baka dumagdag pa yun sa sakit ng ulo mo, Joji. Alam mo ate, sa palagay ko, takot na takot si kuya sa responsibilidad. Kaya hanggang ngayon, binata pa rin siya O siya, tama na muna kwentuhan natin kasi nagugutom na ako. Darating na rin mga pamangkin mo maya-maya galing sa school. Kaya hintay mo na, dito ka na maghapunan. Sige ate, salamat. Ay, teka, ano palang ulam? Ano pa? Di yung paborito mong chicken curry. Gustong gusto rin yun ng panganay ko, kaya matutuwa kayo pareho. O paano, luto lang ako ha? Pahinga ka lang dyan, manood ka ng TV.
Hindi na, tutulungan na lang kita katulad nung dati. 'Di ba? Ako yung nagbabalat ng carrots tsaka patatas. Naaalala mo pa yun? Oo naman. Pati yung nasugatan ako kasi imbis na yung carrot, yung daliri ko yung nagayat ko. Laki nga ng peklat eh. Ito, tinan mo. Oo nga. Pero hindi na yun mauulit ate kasi natuto na ako. Naks naman. O sige tara, patunayan mo. Luto na tayo doon. Papa Dudut, wala namang pong perpektong pamilya, hindi ba? Karamihan kahit yung mga maayos na samahan ay meron din pong pinagdadaanan. Yun po ang lagi kong iniisip sa tuwing nawawalan ako ng pag-asa na magkaroon pa ng kapayapaan sa pamilyang meron ako. Mahal ko po si tatay kahit na hindi siya perpekto. Ayoko pong magtanim ng galit sa kanya dahil mabigat dalhin sa dibdib. Mahal ko rin po ang mga kapatid ko kahit na hindi sila ang pinaka-the best. Lalo na si kuya. Ako man ay merong imperfections lalo na pag nagpapadala ako sa aking emosyon pero lagi po akong nagdarasal sa Diyos. Nasanay hipuin niya ang puso ng mga taong malapit sa akin nang sa ganon ay magkasundo-sundo na kami. Hindi ko po alam kung naririnig ng Diyos ang mga panalangin ko lalo na noong binigyan niya ako ng tsansa na makapagtrabaho abroad. Inisip ko na baka pagkakataon ko na yon para makalayo sa pamilya ko. Pero tulad ng lagi nangyayari sa tuwing may plano akong takasan ng mga taong dahilan ng childhood trauma ko, ay bigla naman pong nagkakasakit ng malala si tatay matapos niyang ma-diagnose na may CKD o chronic kidney disease. Yun po ang dahilan kaya hindi ko tinuloy ang pag-a-abroad. Lalo na nang kinailangan ng magretiro ni tatay ng maaga mula sa pagiging driver dahil mabilis siyang iginupo ng kanyang karamdaman. Dahil sa panibagong pagsubok na kinaharap ng pamilya namin, ng mga panahon na yon sa balikat ko po na iatang ang pinakamabigat na responsibilidad. Ako po ang tumatayong padre di pamilya dahil walang kakayahan ang kuya ko, Papa Dudut. Ako po ang pangunahing source of income ng pamilya namin kaya nagdoble sikap po ako para matustusan ang gastusin namin sa pagkain, bills at gamutan ni tatay. May mga gabi na kulang na lamang ay gawin kong araw para kumita ng mas malaki. Bale sa mas sideline na rin po ako bilang virtual assistant para lamang may pandagdag income. Pero hindi po naging madali ang journey ko, Papa Dudut, dahil bago lang ako sa trabahong pinasok. Hirap akong makahanap ng client pero hindi po ako sumuko. Minsan sa pagod ko ay naiiyak na lamang ako. Pero wala naman akong magagawa kundi ang tumahan at magpatuloy. Papa Dudut, simula nang tumigil sa pagtatrabaho si tatay ay nasa bahay na lamang po siya. Mabilis na kasing manghina ang katawan niya dahil sa sakit niya, kaya naman madalas na naiinis siya. Pakiramdam niya kasi nawala na siya ng silbi tapos pag nagpapang-abot sila ni kuya ay madalas pa nitong ipamukha sa kanya na kinakarma na siya dahil sa pagiging masamang tatay niya sa amin noon. Ayoko pong isipin na gano'n ang nangyari pero minsan pag matigas ang ulo ni tatay, pag ayaw niyang uminom ng gamot o sundin ang bilin ng doktor tungkol sa pagkaing dapat lamang niyang kainin, ay hindi ko mapigilang isipin na tama si Kuya Normel. Na kinarma at pinagbabayad na si tatay sa pagmamalupit niya sa amin noon. Pero bakit patuloy pa rin po niya kaming pinapahirapan? Tay, nagpa-second opinion na po tayo, di ba? Pareho lang po ang sinabi ng mga doktor. Kung di nyo iinumin yung mga gamot ninyo, kakailanganin nyo pong magpa-dialysis. Huwag na po matigas ang ulo. Dialysis pa. Mamamatay din naman ako. Para naman po sa inyo to, tay. Para hindi na kayo mahirapan. Sanay sa hirap ang katawan ko, Joji. Batak ako simula pagkabata. Kaya ano ba pinagsasabi mo dyan? Hindi ako takot mamatay. Ako po yung takot, tay. Anong sabi mo? Ayoko po na mamatay kayo kasi kayo na lang po yung natitirang magulang namin. Tay naman eh. Nawala na nga po si nanay tapos… Oh, huwag kang umiyak. Buhay pa ako.
Para ka namang hindi lalaki. Sige na tay, inumin nyo na yung mga gamot ninyo para di kayo magpa-dialysis. Ako naman po ang sasagot ng lahat eh. Hindi nyo kailangan isipin yung gastos. Hindi raw kailangang isipin. Alam mo ba kung gaano kamahal yon? Baka sa una lang yan tapos saka dulu-duluhan, manunumbat ka. Ayoko ng ganon, Joji. Hindi po mangyayari yun tay. Basta, ayoko. Katawan ko to, ako ang masusunod dito. Ay, Kung ako sa'yo, hahayaan ko na lang yan si tatay. Ganyan na, tinutulungan pa tapos dami pang arte. kuya alam mo, hindi ka nakakatulong. Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Bakit? Ayaw mo marinig kasi totoo. Ikaw na nga tinutulungan, ikaw pa tong maarte. Ba't di ka na lang magpasalamat kay Joji? Kasi kung ako sa kanya, pababayaan na lang kita. Tumahimik ka na nga kuya. Di ko naman tinatanong opinion mo eh. Ano bang problema mo? Huwag kang nga ano dyan. Tsaka totoo naman sinasabi ko eh. Arte-arte ng tatay mong yan. Alam mo, naisip ko kaya siguro nagkakasakit ka? Kasi karma mo na yan. Anong sabi mo? Siraulo ka! Karma mo na yan kasi sama-sama ng ugali mo. Tinan mo ngayon, pareho na tayong walang trabaho. Pareho na tayong palamunin na lang sa pamamahay na to. Kaya lang ako hindi nakaratay dyan sa higaan katulad mo. Kahit nakaratay ako, kaya pa rin kitang sapakin. Talaga lang ha? Sige nga, bumangon ka nga dyan. Mag one-on-one tayo. Kita mo na? Lokohin mo lelang mo. Kuya ano? Hindi ka ba talaga titigil? Aba, matapang ka na ngayon? Dati para kang bakla eh. May ibubuga ka na ba? Anak ng teteng! Bakit mo ako sinuntok? Dadagdagan ko pa yan pag hindi ka na nahimik. Mga buwisit kayo! Doon kayo sa labas ko magsusuntukan kayo! Pag nagpasa atong suntok mo sa mukha ko, babasagin ko ang uso mo. Ah, ganon? Oli ka. Subukan mo. Tingnan natin. Alam mo, sawang-sawa na ako sa'yo, kuya eh. Tumatanda ka ng paurong. Yabang mo porque ikaw nagpapakain sa amin? Kuya mo pa rin ako. At tatay pa rin natin yung binabastos mo. Tsaka may karapatan ako magyabang dito dahil sabi mo nga, ako nagpapakain sa inyo. Kaya kung hindi ka makakatulong, huwag ka nang manggulo. Umalis ka na nga, Normel. Doon ka na sa mga barkada mo. Total, mas inuubos mo naman ang oras mo ron kaysa maghanap ng matinong trabaho. Aalis talaga ako kasi pareho kayong buwisit ang paborito mong anak. Ikaw, Joji, hindi pa tayo tapos ha. May araw ka rin sa akin, ungas ka. Bakit mo naman pinatulan ng kuya mo? Punong-puno na ako, tay. Hindi niyo ba narinig yung mga sinabi niya sa inyo? Ay, pero paano naman kung tama siya? Nakarma ko na to kasi hindi ako naging mabuting ama sa inyo. Kaya ayoko magpagamot eh. Kasi baka wala rin naman patunguhan. Tay, hindi po natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kaya please naman, wag na pong matigas ang ulo ninyo. Magpagamot na kayo. Ay, ayoko pa rin. Papadudot, hirap na po ako. Bigat na po ako sa pasaning nakaatang sa mga balikat ko. Pakiramdam ko ay wala akong kakampi sa pamamahay namin dahil sila rin mismo ang dahilan ng paghihirap ko. Napaka-unsupportive ng mga kapatid ko tapos ungrateful naman si tatay. Hindi ko na po alam kung saan ako lulugar sa pamamahay namin dahil kahit na anong gawin kong lawak ng pag-intindi at pagpapakabuti ay dumating pa rin ako sa punto na napupuno ako at napapagod. May mga oras na pumasok na sa isipan ko ang tumalon na lamang sa tulay at magpakalunod sa ilog para matapos na ang buhay ko. O di kaya naman ay magpasagasa sa rumaragasang tren o truck para matapos na ang paghihirap ko. Pakiramdam ko ay wala rin namang pong patutunguhan ang lahat. Pero alam ko na kailangan pa rin ako ng tatay ko na hindi ko siya pwedeng pabayaan dahil tatay ko pa rin siya. At mahal ko pa rin siya, Papa Dudut. Kapag napapagod ang puso ng tao ay may tendency na sumuko na siya pero lagi po akong tinutulungan ng Diyos na magpahinga na lamang at bumawi ng lakas para sa susunod ay magpapatuloy na ako. Kaya nga hindi ko pa rin po sinusukuan ang pag-aasikaso sa tatay ko kahit na minsan ay sakit siya sa ulo. Natutuhan ko na rin pong humingi ng tulong sa mga kapatid ko tungkol sa kalagayan ni tatay.
Kinausap ko po sila ng masinsinan, bagay na pinakinggan naman nila. Pero alam ko na may puntong napipilitan pa rin silang gawin ang pabor na hinihiling ko, lalo na kung may kinalaman yon sa tatay namin. Katulad na lamang ng isang beses na pinakiusapan ko si Ate Saida na bantayan si tatay sa bahay dahil may 2-day conference akong inatinan sa trabaho namin, Papa Dudut. Pasensya na ate, kararating ko lang. Traffic kasi. Kumusta na si tatay? Ayos lang. Tulog na nung napakain ko. Ate, salamat kasi pumayag ka na bantayan si tatay habang wala ako. May magagawa ba ako? Kulang na lang umiyak ka habang nakikiusap sa akin. Kahit kailan para ka talagang bakla o masta, Joji. Magladlad ka na. Tanggap ka naman namin. Ewan ko sa'yo, kuya. Tumigil ka na nga, kuya. Ako na naman nakita nyo. Oo, kasi ikaw lang yung walang sinasabing matino dyan. Oh, kumusta naman seminar nyo? Kita ko yung post mo sa Facebook. Ganda dun San nga yun? Sa Baguio ginawa yung seminar. Lamig ba? Oo ate, malamig. Tsaka nakapag-relax ako kahit sandali. Huhulaan ko. Kasi malayo ka rito sa bahay, no? Si tatay lang naman tsaka si Kuya Normel sakit mo sa ulo. Kuya mo pa rin ako. Kuya ka nga namin pero para kang tumatandang paurong. Mag-mature ka nga. Ikaw, Saida, sumusobra ka na Kuya, ano ba? Hinaan mo boses mo. Baka magising si tatay. Pati ba naman pagtataas ng boses bawal na rin sa bahay na to? Para ka kasing bata na kailangan laging sinasaway. Hindi yung ba talaga naiintindihan na kailangan nating gawin ng lahat ng makakabuti para kay tatay? Ang kailangan niya magpahinga, hindi ma-stress. Swerte niya sa'yo, no? Kasi kung sa amin niya ni Kuya, hindi ko masasabi kung hanggang saan pasensya namin. Ate, tatay pa rin natin ang pinag-uusapan natin dito. Hindi niyo ba pwedeng isantabi na muna ni Kuya yung mga galit niyo sa kanya? Hindi na siya magiging bayolente ngayon. Ayan may sakit na siya. Kailangan niya tayo. Ewan ko, Joji. Pero hindi kasi madaling makalimot. Oo, pinatawad ko na siya sa pagpapalayas niya sa akin noon pero hindi ko pa rin makakalimutan kung paano niya ako tinakwil. Daig ko pa ang kriminal na nakapatay kung ikahiya niya pagkatapos niya malaman na buntis ako. Apo naman niya ang anak ko, hindi naman ibang tao. Simula nung gabing umalis ako sa bahay natin, nangako ako sa sarili ko na kakayanin ko. At hindi ako aasa sa kanya para mapatunayan na kaya kong mabuhay kahit wala siya. Siguro kung hindi lang dahil sa inyo ni Kuya, baka hindi na ako tumapak sa pamamahay na to. Naiintindihan kita ate. Pero pare-pareho naman tayong may pinagdaanan kay tatay. Ayokong baliwalain yung nangyari sa'yo pero sana kahit paano subukan mo pa rin na buksan ang puso mo para sa tatay natin. Hirap na siya sa sakit niya. Minsan nga nakikita ko na lang na umiiyak siya pero pinupunasan niya kagad yung luha niya para kunwari hindi niya iniinday nararamdaman niya Kaya kuya, please lang. Wag mo nang masyadong awayin si tatay. Sinusubukan ko naman. Kaso minsan lakas din mang asar ni tatay. Pero subukan mo pa rin hanggang masanay ka na hindi ka na mapikon sa mga sinasabi ni tatay. Tsaka minsan may punto naman siya Alam mo rin naman na tama siya lalo na sa pagiging pasaway mo. Ayaw mo lang tanggapin kasi totoo. Basta hindi ko pa rin siya ganun kadaling patatawarin. Grabe kaya pinagdaanan ko sa kanya nun. Yung hindi ka na nga masyadong matalino tapos ida-down ka pa ng sarili mong magulang. Kaya ako tinamad mag-aral nun Kasi sabi ko sa sarili ko para san pa. Nakakabasa naman ako, nakakapagsulat at nakakapagbilang. Ayos na yun. Gusto ko lang naman mahalin ni tatay. Sabihin na proud siya sa akin kasi anak niya ako. Pero hindi Kahit makakuha ko ng mataas na marka nun sa tests, hindi pa rin niya na-appreciate. Sinasabi niyang kulang pa raw effort ko kasi meron pa ring mas mataas sa akin. Ganyan din ang tampo ko sa kanya noon. Tapos lagi pa siyang walang oras sa atin. Kasi kulang na lang asawahin niya na yung trabaho niya. Andun na tayo na siya lang ang tumataguyod sa atin. Pero sana hindi niya pa rin nakakalimutang maging tatay natin. Kung hindi lang masama magtakwil ng magulang, ginawa ko na noon. Hindi ko naman po masisisi ang mga kapatid ko kung hindi pa rin nila mapatawad agad-agad si tatay katulad ng hiling ko sa kanila. May punto na sa pag-uusap naming yon ay nawala na ako ng pag-asa
na magiging mabuti pa ang relasyon namin sa magulang namin. Pagod na po ako na saluhin ang lahat at ipilit ang hindi naman na maayos pa. Kaya naman pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Hindi ko po alam kung posibleng itakwil ng mga anak ang isang magulang. Pero yun po ang ipinapahiwatig ng mga nakakatanda kong kapatid. Nang sumunod na araw, kapansin-pansin ang pananahimik ni Tatay Papa Dudut. Nanibago ako kasi hindi na siya madalas magreklamo, lalo pat pinapainom ko siya ng gamot o inaasikaso. Kumbaga'y sinusunod na lamang niya ang sinasabi ko, pero wala akong kaalam-alam na meron na pala siyang pinaplano ng panahon na yon. Isang araw na nasa trabaho ako ay tumawag sa akin si Kuya at sinabi niyang wala sa bahay namin si Tatay. Wala rin po ang bag niyang malaki at ilang piraso ng damit na nangangahulugang lumayas po siya, Papa Dudut. Papa Dudut, ilang araw rin po naming hinanap si Tatay Romeo. I-report na rin po namin sa barangay ang pagkawala niya dahil nagwo-worry na kami. Lalong-lalo na ako. May sakit po siya kaya pwede siyang mapahamak. Mabuti na lamang dahil pagkaraan ng 3 araw at 2 gabi ay may nakapagturo sa kinakaroonan niya. Naabutan po namin siyang natutulog sa ilalim ng tulay malapit sa palengke habang inaapoy ng lagnat. Mabilis po naming dinala sa ospital si Tatay at pinakonfine. Alalang-alala po ako na baka yun na ang huling beses na makasama namin siya. Kaya nagdasal po kaagad ako sa Diyos na iligtas niya ang magulang namin. Ako po ang kasama ni Tatay habang nasa ospital siya, Papa Dudut. Nagkaroon po kasi siya ng pulmonya kaya kailangan niyang magamot. Mabuti na lamang dahil naririnig pa rin ng Diyos ang panalangin ko matapos niyang hindi pa rin kuhanin sa amin si Tatay. Walang hanggan po ang pagpapasalamat ko sa kanya. Isang araw ay nagising po si Tatay mula sa tulog at nagkaroon po kami ng pagkakataon para makapag-usap. Doon po niya pinagtapat sa akin kung bakit niya nagawang umalis sa bahay namin, bagay na kinalungkot ko at pinagsisisihan ng husto. Pero hindi lang po ako humingi ng tawad ng panahon na yon, Papa Dudut. Joji, anak. Tay! Buti naman nagising na kayo. Alalang-alala po ako sa inyo eh. Sandali, tatawag po ako ng doktor. Mamaya na, Joji. Ayos lang naman ako eh. Dito ka muna. Usap muna tayo. Sige po, Tay. Pero sigurado po ba kayo? Oo. Maayos pakiramdam ko. Ay, ang totoo, gusto kong humingi ng tawad. Kasi umalis ako nun sa bahay. Tay, okay na po yun. Pero bakit po ba kayo umalis? Hindi pa namin kayo nahanap kaagad kaya tarantang-taranta kami. Kung saan-saan namin kayo pinuntahan, kung saan-saan namin kayo hinanap. Kaya nga patawad. Nagpadalos-dalos ako noon matapos kong marinig ang pinag-uusapan yung magkakapatid. Inisip ko na pag nawala ako, wala na rin kayong sakit ng ulo. Tay, maniwala kayo, hindi po totoo yung iniisip ninyo. Tsaka pagpasensyahan nyo na. Nasabi lang naman ni na kuya at ate yun dahil sa tampo nila sa inyo. Hindi ko naman sila masisisi. Lalo na ang ate mo. Naging masamang tatay ako sa inyo. Mga anak ko kayo pero hindi ko binigay ang pagmamahal ng isang ama. Napag-isip-isip kong lahat yun nung nagkasakit ako. Tapos nahihiya lang akong aminin sa sarili kong bagay na yun. Kaya nagmamatigas ako magpagamot kahit anong pilit mo. Gusto ko na lang kasing mamatay tulad ng nanay niyo para tapos na lahat. Wala na kayong iisipin pa. Tay naman, hindi po yun ang solusyon. Tsaka ilang beses ko po bang dapat na ulitin sa inyo na takot po ako na mawala kayo. Kahit man lang sana alang-alang sa akin, Tay. Gusto yun yung gumaling. Alam mo, manang-mana ka sa nanay mo. Ganyan-ganyan din kasi siya kabait nung nabubuhay pa. Sayang, hindi mo na siya nakita. Pero sigurado kung nabubuhay siya, ipagmamalaki ka niya, Joji. Kung nabubuhay din po si nanay, Tay, gugustuhin niya po na magpagamot kayo para makasama pa po namin kayo ng mas matagal. Napakatyaga mo rin, no? Kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako sinusukuan.
Matanong nga kita anak, hindi ka man lang ba nagtanim ng galit sa akin katulad ng mga kapatid mo? Hindi po tay. Kasi mas takot po ako na mawala kayo sa akin kesa magalit ako sa inyo habang buhay. Tsaka mas mabigat dalhin sa dibdib yung galit tapos sa sarili ko pang magulang. Salamat Joji. Kasi pinaintindi mo sa akin yung pagmamahal ng isang anak. Hindi ko kasi nagawa yun sa sarili kong ama. Kasi hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ko sa kanya. Bakit po tay? Ano pong nangyari sa inyo ni Lolo? Mas malupit siya kaysa sa akin. Mas mahigpit. Kaya nagrebelde ako. Lumayas ako nun sa amin. Tapos nagkakilala kami ng nanay niyo. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko siya tutularan lalo na nung magkaanak kami. Pero matapos mawala ng nanay niyo at maatang sa mga balikat kong responsibilidad ng pagpapalaki at pagtataguyod sa inyong tatlo, parang may kung anong demonyo na buhay sa loob ko. Naging malupit ako sa inyo, lalo na sa kuya mo. Huli na bago ko nakita ang sarili ko na naging katulad na rin ako ng tatay ko. Kaya patawarin mo ako anak. Patawarin niyo ako ng mga kapatid mo. Matagal ko na po kayong pinatawad tay. Tsaka mas nanaig po sa akin yung pagmamahal ko sa inyo bilang magulang kesa sa naging tampo o galit ko sa inyo noon. Kung ang Diyos nga po nagpapatawad tao pa po kaya. Salamat anak. Maraming salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko lalo na sa sitwasyon ko. Natatakot ako na mawala sa mundong to na hindi man lang pinagsisisihan mga pagkukulang ko sa inyo. Gusto ko sanang bumawi kaso natatakot ako na baka huli na ang lahat. Hindi pa po huli ang lahat, tay. Naniniwala po ako na pwede pa po kayong bumawi. Kaya po tay, pumayag na kayo na magpagamot. Huwag kayong matakot kasi hindi ko po kayo iiwan. Hindi po ako magsasawa na ipaalala sa inyo na mahal ko kayo. Kahit na anong mangyari tay, nandito lang ako. Para sa akin, kayo pa rin po ang tatay ko. Mahal na mahal din kita anak. Sana lagi mong tatandaan yan. Salamat kasi binigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi sa inyo. Pangako, gagawin ko lahat para maging mabuting tatay. Kaya nga sige, pumapayag na ako magpagamot dahil gusto ko pa madugtungan ang buhay ko. Hindi na rin ako magiging pasaway. Talaga po tay? Salamat po. Matutuwa po sina Ate Saida at Kuya Normel nito. Oo nga pala. Nasaan ang mga kapatid mo? Ikaw lang ba nandito? Papunta na po sila rito. Si Ate Saida po sinundo lang yung mga apo ninyo. Si Kuya Normel naman kaka-out nyo lang po sa trabaho. Talaga? May trabaho na uli kuya mo? Opo, meron na po ulit. Sana nga po magtagal na siya doon kasi maganda po yung benefits. Pero tiwala naman po ako na tatagal na si Kuya doon kasi nangako siya sa akin na magpapaka-good boy na siya. Gusto niya rin po kasi makatulong sa gamutan niyo, tay. Ganun ba? Ang swerte ko naman na kayo mga anak ko. Maraming salamat sa inyo. Lalo na sa iyo, Joji. Awang-awa ako sa tatay ko ng panahon na yon. Kulang na lamang ay madurog ang puso ko, Papa Dudut. Doon ko nga napatunayan na hindi ko pa rin siya kayang mawala sa amin. At handa ko siyang patawarin at kalimutan ang mga nagawa niya sa amin noong maliit pa kami para lamang magsimula ng bagong buhay. Yun din po ang eksaktong nararamdaman ni na Ate Saida at Kuya Normel. Bagaman hindi ganong kadali sa kanila na patawarin at tanggapin si tatay sa buhay nila. Naintindihan ko naman po yun, Papa Dudut, at alam kong ganon din si tatay. Wala pong perpektong pamilya. Kaya nga mahalaga na hindi lang isa o dalawang miyembro ng ating pamilya ang tumatrabaho para magkaroon ng magandang resulta ang pakikipag-ayos sa bawat miyembro. Kaya Papa Dudut, proud akong sabihin sa inyo na sinubukan naming habulin ang mga nagdaang panahon na hindi namin kasama ang isa't isa sa pamamagitan ng pagiging present gaano mang kaliit o kalaki ang okasyon. Sa ganung paraan ay naipaparamdam namin ang suporta namin sa bawat isa. Bagay na nagdudulot sa amin ng tuwa at ng ligaya. Ate, Kuya, huwag tayo masyado maingay. Baka makahalata si tatay na nandito na tayo sa labas ng kwarto niya.
Oh, kuya, ikaw na magdala nitong cake. Dali. Ba't ako? Nahihiya ako. Dami mo namang arte. Nung nakaraan sabi mo ikaw magdadala niyan kay tatay. Kunin mo na kasi. Ay, nakakainis naman. O eto, kunin mo na. Tapos daan-daan lang ang lakad ha. Baka madapa ka. Medyo may pagkalampa ka pa naman. Uy, sakit mo naman magsalita. Biro lang. O dali na kuya. Naghihintay na si tatay. Tay, gising na po ba kayo? Oo anak, pasok ka. Good morning tay. Kumusta na po pakiramdam nyo? Mabuti naman nak. Teka, wala ka bang pasok sa trabaho ngayon? Meron po talaga dapat pero naka-leave po ako. Bakit? May sakit ka ba? Wala po akong sakit tay. Gusto ko lang pong i-celebrate ang birthday nyo. Pero hindi lang po ako kasi nandito po sina ate tsaka si kuya. Happy Happy birthday po, birthday, Tatay! Birthday po tay! Oh, Normel, Saida. Tayo, hipan nyo na muna cake nyo. Pero mag-wish muna kayo, dali. Ay, natupad na hiling ko sa Diyos na magkasama-sama tayo sa kaarawan ko. Para sa akin, sapat na yun mga anak. Hipan ko na kandila ah. Yay! Tabi po muna natin tong cake kasi may regalo ko sa inyo, Tay. Sige kuya, tabi mo na muna. Eto po, oh. Ano to anak? Buksan nyo po. Sige nga, buksan ko na. Bagong damit. Salamat Normel. Walang anuman po. Napansin ko kasi na luma ng mga damit nyo. Tapos hindi po kayo nakakabili ng bago. Kaya sa unang sweldo ko sa trabaho, gusto kong bilhan kayo kahit paano. Pwede nyo po yan masuot pag umalis tayo. Kasi sabi ni Saida, mamamasyal daw po tayo sa Baguio. Dun sa pinuntahan ni Joji kasi malamig daw dun. Kaso gastos lang yun nak. Kaya po pag-iipunan natin. Para naman hindi kayo laging nandito sa bahay. Gusto rin po kasi kayo makasama ng mga apo nyo. Tama po si ate tay. Kaya dapat magpalakas po kayo. Excited na ako. Yung totoo, kuya. Hindi pa kasi ako nakakapunta dun. Salamat mga anak. Kasi sa kabila ng lahat, hindi niyo pa rin ako iniwanan. Sising-sisi ako sa ginawa ko sa inyo. Alam ko, hindi rin natutuwa sa akin ng nanay niyo kasi tinrato ko kayo ng mali. Naging magulang lang ako, oo. Pero hindi ako naging mabuting magulang sa inyo. Si Joji po yung nagpa-realize sa amin na kahit anong mangyari, tatay namin kayo. Opo, akala namin ni Kuya Normel wala na kaming pakialam sa inyo. Pero nung umalis kayo sa bahay natin, natakot po kami at nag-alala. Bumalik po yung pakiramdam na naramdaman namin nang mamatay si nanay. At ayaw na po namin yun maulit. Pero hindi niyo naman mapipigilan na mamatay ang tao mga anak. Hindi natin hawak ang buhay natin. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Nandun na po tayo. Kaya nga sinabi ko kina ate at kuya na bigyan kayo ng pagkakataon na bumawi eh. Lalo na po nung humingi kayo ng tawad sa amin. Wala naman pong perpektong pamilya. Kahit kami, may mga pagkukulang din kami bilang mga anak. Kaya nga gusto po namin na bumawi at sulitin ang bawat sandali na iaadya ng Diyos para sa atin. Na magkasama-sama pa tayo ng matagal. Para wala tayong pagsisihan. Pangako, Tay. Gagalingan ko sa trabaho para makatulong kay Joji sa mga gastusin sa gamot nyo. At sa bahay natin. Mag-iipon na rin ako para sa gala natin sa Baguio. Nako, talagang excited na ako. Eto talagang si kuya ang bunso ng pamilya eh. Feeling ko rin. Hayaan nyo na, gusto lang yatang merong maibibida sa mga barkada pag nagiinuman sila. Tay, good boy na tong anak nyo. Hindi na po ako umiinom. Gastos lang yon, tas lagi pa ako nabubukulan sa kalasingan. Oh, kita mo na? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Lampa ka talaga. Hoy Joji, sumasobra ka na ha? Oh, biro lang kuya. Tama na yan. Buti pa alalayan nyo na si tatay para makakain na tayo dun sa mesa. May konti po kaming hinandang salo-salo para sa birthday nyo, tay. Salamat mga anak. Maraming salamat. Papa Dudut, hindi po yung grande ang birthday celebration na yon ni tatay pero yun po ang pinaka-espesyal at kauna-unahang birthday niya na magkakasama kaming nag-celebrate. Madalas nasa trabaho si tatay pagkaarawan niya kaya hindi namin siya nakakasama.
Sabi niya hindi raw po mahalaga ang araw ng kapanganakan niya kaya hinahayaan na lang niya na lumipas. Pero para sa amin ay importante po yun dahil tanda yun ng panibagong buhay niya habang patuloy na nakikipaglaban sa kanyang sakit. Sa kasalukuyan ay mabuti po ang kondisyon ni tatay at sa awa ng Diyos ay nasa mababang stage po ang kanyang CKD at nakuha pa ng gamot. Hindi na niya kailangang magpa-dialysis. Bumuti at umayos din ang relasyon namin sa isa't isa. Totoo po pala na malaki ang epekto ng mabuting komunikasyon at turingan sa loob ng inyong tahanan para maging maayos ang inyong isipan. Kung dati nai-stress ako sa bahay namin, ngayon lagi na lang akong excited umuwi para makita si tatay. Kasama po niya sa bahay ang isa naming tiyahin na pinalawas namin sa probinsya para alagaan ng tatay Papa Dudut. Ginawa namin yon para panatag kaming makapagtrabaho ni Kuya Normel. Si Ate Saida naman ay laging nasa bahay tuwing linggo. Nagluluto siya ng paboritong ulam ng tatay namin at yun po ang pinagsasaluhan namin sa tanghalian. Masaya at masarap po sa pakiramdam na sa wakas ay natupad na rin po ang matagal ko ng panalangin. Yun po ang pagkakabuklod-buklod ng aming pamilya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa inyong istasyon, Papa Dudut. Sana po ay kinatuwaan at may napulot na aral sa kwento ko ang mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories, number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgie. Masarap sa pakiramdam na meron kang mga taong malalapitan sa oras ng pangangailangan. Kaya po importante na mabuti ang relasyon at pakikitungo natin sa bawat miyembro ng ating sambahayan. Bagaman walang perpektong pamilya, ugaliin nating magbagong buhay para sa ikabubuti ng napakarami, lalo na kung malapit sila sa ating puso. Mga kabarangay, huwag tayong magdalawang isip na magbigay ng tsansa kung totoong nagbabago ang isang tao. Hindi kasi natin sigurado kung bukas o makalawa ay kasama pa natin sila. Huwag nating hayaan na mamayani sa puso natin ang galit. Lagi po tayong magpatawad at magsimula muli. Kung meron man tayong dapat itakwil, yon ang masasakit na pinagdadaanan natin. Sa ganung paraan ay mas magiging magaan ang pagdadala natin ng buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.